Tayo po ay manalangin sa ating pagsisimula, sa ating pag-aaral. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari naming buhay. Maraming salamat o Diyos sa buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin at sa umagang ito na aming pag-aaralan ng inyong mga salita na nawa ay mabibigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman patungkol sa inyo pong mga kalooban. Tulungan niyo po kaming mapanagumpayan ang aming mga kahinaan at sa oras na ito, Panginoon, inihiling po namin ang karunungan at kalakasan upang aming maipahatid sa mga tao ang katotohanan na naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng bagay na inyong pinagkaloob sa amin at sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, good morning and welcome to our daily morning devotional. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatang We Shall See His Face. It's December 24 mga kapatid at tatalakayin natin ang na mababasa sa That I May Know Him na devotional. Okay, sa ating unang babasahin sa Revelation 22 verse 4, it says, "And they shall see His face, and His name shall be in their foreheads." Napakaganda po ng pangako ng Panginoon na kapag tayo ay magwawagi sa mga huling araw ay makikita natin siya face to face at ang kanyang pangalan ay mailalagay sa ating mga noo. We cannot now see the glory of God, but it is only by receiving Him here that we shall be able by and by to see Him face to face. So, hindi tayo ngayon kahit hindi man natin makita ang Diyos sa personal, ngunit kapag tinanggap natin siya ng buong puso, ay tayo ay magiging kasama niya araw-araw at makikita natin siya face to face. Then, God would have us keep our eyes fixed on Him that we may lose sight of the things of this world. We have no time for any of us to delay that preparation which will enable us to see the face of God. So, tayo mga kapatid ay naghihintay. At habang tayo naghihintay sa kanyang pagparito, tayo ay ating i-fix ang ating mga paningin sa katwiran ng Panginoon upang mawala sa ating pananaw ang mga makamundong bagay. Dahil hindi natin sasayangin mga kapatid ang paghahanda dito sa mundo. Dahil isa lamang itong dumadaan sa atin, itong panahon natin ngayon. So, hindi na po tayo dapat magtagal. O hindi na po tayo magde-delay sa ating mga patutunguhan na kailangan po nating makita ang Panginoon sa ating buhay. At kung ito'y maipakita na nga sa ating buhay, magiging kagaya po tayo sa Kanya. Only by looking to Jesus, the Lamb of God, and following in His steps, can you prepare to meet God? Follow Him and you will one day walk the golden streets of the city of God. Napakaganda po mga kapatid. Ang tangi nating pag-asa upang maligtas ay tumingin lamang kay Kristo na siya ang Lamb ng Diyos na namatay para sa atin. At kapag tayo ay susunod sa kanyang mga lakad, tayo ay makakahanda sa pagpapakita sa atin ng Diyos. Kung tayo ay susunod sa Kanya, sa isang araw ay lalakad tayo sa ginto na daan sa syudad ng Diyos. You will see Him who laid aside His royal garments and His kingly crown, and disguising Himself with humanity, came to our world and bore our sins, that He might lift us up and give us a revelation of His glory and majesty. Napakaganda po. Kung tutuusin, kung tayo ay laging titingin sa Kanya, makikita natin palagi, one day, ang Kanyang kabutihan at ang Kanyang katwiran na nasa sa atin na. At bibigyan niya tayo ng kagalakan. At kapag tayo ay titingin lamang sa Kanya at wala ng iba, atin siyang i-imitate. Gagayahin natin ang Kanyang kung paano siya nabuhay dito sa mundo. One day, makikita natin siya na hinubad niya ang Kanyang royal garments
and His kingly crown para sa atin, para iligtas niya tayo. At sinuot niya ang ating kalikasan upang mapanagumpayan ang ating kahinaan. At dahil doon, dahil si Kristo ang ating halimbawa, tayo ay tagasunod lamang. Tayo ibibigyan niya ng pagpapanagumpay sa mga huling araw. We shall see Him face to face if we now give ourselves up to be molded and fashioned by Him and prepared for a place in the kingdom of God. Tayo ay makakakita sa Kanya mukha sa mukha kung atin siyang tatanggapin o ating ibibigay sa Kanya ang buong puso natin, ang buong sarili natin upang ma-mold tayo na kagaya sa Kanya at upang makapaghanda tayo sa lugar na Kanyang inihanda sa atin, which is iyon po ang kaharian ng Diyos. Those who consecrate their lives to the service of God will live with Him through the ceaseless ages of eternity. God Himself shall be with them and be their God. Napakaganda po mga kapatid na kapag tayo ay itinatalaga na natin ang ating buhay sa pagseserbisyo sa Diyos, ngayon, sa ating present time, today, ay magiging kagalakan ito sa paningin ng Panginoon. At habang tayo ay naghahanda sa Kanyang pagparito, ay magbibigay din tayo ng kagalakan sa Kanya at higit sa lahat, ang ating buhay at ang buhay ng Diyos sa atin ay magkaugnay na. At ito lamang ang tanging nating pag-asa upang tayo ay makapanagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay. At ang Diyos, ang Kanyang sarili na ibinigay sa atin, at ang Diyos ang siyang mangunguna sa atin, siya ang magwawagi para sa atin. Their minds were given to God in this world. They serve Him with their heart and intellect. And now, He can put His name in their foreheads. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon mga kapatid, na kung kapag ang ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa Kanya, na nagbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, at kapag nag-serve tayo sa Kanya, full-heartedly service mga kapatid, fully, ay ibibigyan niya tayo ng panibagong puso, panibagong karunungan, panibagong pag-iisip na patungkol sa Kanyang kagalakan, na kung saan ang Kanyang pangalan ay nakatatak sa ating isipan at kailanman ay hindi ito mawawala. And there shall no night there, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Kung tayo ay magwawagi sa mga huling araw, sa langit na bayan ay ipagkakaloob niya sa atin ito, at wala ng gabi doon, dahil ang Panginoon ay magbibigay ng liwanag, at siya ang maghahari magpakailanman. They do not go in as those that beg a place there, for Christ says to them, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Napakaganda po mga kapatid kung ito ang ating maririnig someday sa mga labi ng ating Panginoon, na tayo ay dito pa lamang sa lupa habang tayo naghihintay sa Kanyang pagdating, ang ating mga puso, ang ating mga pag-iisip ay nakatuon lamang sa Kanya at hindi sa ating sarili. Bagkus wala po tayong magagawa, ngunit ang Panginoon ay nagbigay ng paalala at gabay upang tayo ay makapanagumpay at ating makakamit ang kaligtasan na inialok niya sa atin. Ang ating gagawin lamang ay makipag-ugnayan sa Kanya at cooperate po tayo sa kaligtasan upang ang kaligtasan na ating natanggap o ang mga liwanag na ito ay maihatid natin sa mga tao at bawat isa sa kanila ay mapaabot nga natin at maibigay natin yung totoong liwanag sa buhay natin. Atin mo po munang lakaran ang liwanag na ito upang ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ito ang magwawagi sa mga huling araw ay mapanagumpayan nga natin ang ating mga kahinaan. He takes them as His children, saying, Enter ye into the joy of your Lord. The crown of immortality is placed on the brow of the overcomers. Kung i-imagine lang po talaga natin yung kagalakan ng Panginoon na ibibigay nga sa atin in the last days mga kapatid. Dito pa lang sa lupa, malalaman na natin ito. Dahil
nalalaman natin it's our choice na paglingkuran siya ng buong puso, na maging kagalakan ito sa ating sarili, na kailangan nating mapanagumpayan ito upang makamit natin ang crown of immortality. Ibibigay sa atin ito kung tayo ay mananalig at susunod sa kanyang mga palatuntunan. They take their crowns and cast them at the feet of Jesus, and touching their golden harps, they fill all heaven with rich music and songs of praise to the Lamb. Then they shall see His face, and His name shall be in their foreheads. Napakaganda po. Sa ating buhay dito sa mundo, kapag tayo ay nakaugnay lamang palagi sa Kanya, araw-araw, mapapanagumpayan po natin ang bawat kahinaan na meron tayo. Dahil kapag ang Panginoon na ang nagsabi na tayo ay susunod lamang sa Kanya, ibigay natin ang ating sarili sa Kanya, siya na mismo ang magpapanagumpay sa atin. In the last days, mga kapatid, our name written in the book of life. Napakagandang i-imagine pa lang, mga kapatid. Kaya be aware po tayo sa ating mga salita, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga gawa, upang hindi tayo magkasala laban sa Kanya. Dahil ang pangako ng Panginoon ay ito'y magpakailanman. Hindi ito masisira ni mawawala. Kapag nangako ang Panginoon na darating siya, kahit anuman mangyari, darating siya. Kaya panghawakan po natin ang mga pangakong ito, dahil kailanman ay hindi ito mawawala nga. Kaya mga kapatid, tandaan natin, gaano tayo kagalak o gaano natin ibinibigay sa Panginoon ang ating buhay araw-araw. Kung ating bang kinoconsecrate, tinatalaga, sinusurrender ang ating mga gawain. O araw-araw nakikita ba si Kristo sa ating buhay? Na in the last days, sasabihin ba ng Panginoon sa atin, "Now, well done, my good and faithful servant," kung tayo ay nagiging tapat sa maliliit na bagay. Kaya nagsasaad dito na tayo ay makakita sa Kanya face to face, mga kapatid. Kung ating nilalakaran ang Kanyang nilakaran nung nandito pa siya sa lupa, at tayo ay ko-cooperate sa kaligtasan na iniatas niya sa atin, at bibigyan niya tayo ng walang hanggang karunungan or walang hanggang kagalakan. Kaya sa umagang ito, isipin nating mabuti na ang Panginoon ay naghihintay lamang na ibigay sa atin yung kagalakan na ito. Na kung once na natikman natin ang pag-ibig ng Panginoon, tayo ay hindi magsisisi, dahil tayo mismo, kapag inialay na natin sa Kanya ang ating buong pusong pagseserbisyo, ibang kagalakan ang magiging resulta. Ibang tamis ang pag-ibig na inialay niya sa atin. Kaya ibigay nga din natin ang pag-ibig at pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang palatuntunan. Dahil kung mahal natin ang Panginoon, kahit anong hirap man sa ating sarili, hindi man natin kaya siyang sundin sa ating sariling karunungan o kalakasan, ngunit sa tulong ng Kanyang kabutihan at biyaya, nangako siya sa atin na tayo ay makakapanagumpay nito. At sa umagang ito, ating pagkaisipin ng Panginoon ay willing na ibigay ang lahat para sa atin, at atin din pong ibigay ang lahat para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Once again, good morning and have a good day to each and everyone. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagtatapos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa mga salita na inyong binigay sa amin, mga paalala at patnubay na in the last days bibigyan niyo po kami ng kagalakan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming tumalakaran sa aming habang po kami ay naglalakbay dito sa mundo, na kung saan ang mga bagay dito sa mundo ay mga walang kwenta. Ngunit sa pamamagitan lamang ng inyong banal na espiritu, bibigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman kung paano po namin gagamitin ang mga bagay dito sa mundo na mahalulwalhati ang inyong pangalan. Tulungan niyo po kaming mapanagumpayan nga, Panginoon, ang aming kahinaan. Dahil sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Ngunit sa pamamagitan ng inyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng kalakasan ng loob upang magsulong sa gawain na inyong iniatas sa amin. At sa umagang ito, Panginoon,
Ikaw ang manguna sa amin, tulungan nyo rin po at gabayan nyo rin po ang nakikinig sa programang ito na nawa ay magbigay din pong liwanag sa mga tao na nakakarinig nito. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng bagay na inyong pinagkaloob sa amin, buhay at lakas, pagkain, tubig, hangin, at mga preskong biyaya na inyong ibinigay sa amin araw-araw. Salamat o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin, patawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.